the Gatchalian group is not legally sure as of its stand, no? Concerning the Senate buhaka. Bakit nasabi ko na hindi sila sure sa kanilang legal stance? Maski nga siguro ordinaryo na tao, alam na yung quorum ng 24, hindi talaga yan 12. At saka yung Avellino na, what's it called this, ruling in 1949, Avellino versus Cuenco. Sino ba yan si Avellino? Isa po siyang senador, dating Senate President po, noong 1940s po. At saka habang siya po ay isang Senate President, mayroong mga issues din noon, no? Bago pa lang yung ating republika. At nung nagkaroon yung issue na yun, nag-walk out siya in the middle of the session. At sila Senator Cuenco po ang naging King Senate President noon. At yun po ang kanilang ginawang kasihanan. Pero alam naman natin, binasa po natin yung Avellino versus Cuenco, and I am very happy that many lawyers, no, supported us in our move, no, to likewise issue a public statement. Lahat po ito mga miyembro at mga dating opisyal, ang iban po mga dekano, at magtuturo po ng batas sa buong Pilipinas, no? 1 day or 2 days lang namin para yon, at marami pong mga lawyers na gandri sa atin. Kaya nga po, napadala natin ito. Siguro nabasa nila or maski sila alam na ng mga senador natin na medyo shaky talaga yung legal standing nila. Kaya nga po, iba-iba yung kanilang mga pronouncements. Like for example, yung notices lamang ni Senator Tolfo for the supposedly BRC hearing, Blue Ribbon Committee hearing. Paiba-iba, 3 beses ata siya nag-change ng kanyang notice. Anong ibig sabihin niya? Kung sa isang araw, 2 araw, 3 beses ka, 4 beses ka mag-change sa yung notice, it signifies something, no? That you are not sure of what you are doing. And it shows. It shows, no? And then, ano pa? Ang ginawa nila din is nagkaiba na yung purpose ng what's called this ng meeting. Instead na full-blown Blue Ribbon Committee hearing, naging consultative meeting na. Okay? So, anong what's called this significance nito? Pati nga sila hindi na talaga alam kung legal ba yung mga basihanan nila. Kaya ang sabi kasi, parang strategy lamang yun kasi hindi pa sila fully constituted na Blue Ribbon Committee. Kung hindi ka pa fully constituted na Blue Ribbon Committee, bakit ka magpatawag ng hearing? Bakit ka hindi mag-appoint ng iyong mga vice chairperson? Kasi nga po, duda nga sila doon sa pagka-appoint ng chairman mismo. Duda nga rin sila kung legal ba yung pagka-appoint ng acting Senate President. Ano pang ibang mga ginawa nila nung yun? Bigla na lang sila na nung nag-signify na yung mga 18 Marines, former Marines, no? Na magbaba. Kasi nandun ako. Naimbitahan ako doon. Pumunta ako sa opisina ni Senator Robin Padilla. Nung ready na silang bumaba, bigla na lang natapos. Okay? Yun ata ang pinakamadaling Blue Ribbon Committee na natapos. At saka sa daming inimbitahan nila, parang ang pinakamasigasig lamang na pumunta ay yung NBI chairman pa. Yung kanyang may inimbita, si Congresswoman Dilima, si former Speaker Martin Romualdez, mga ibang mga congressman, ni isa walang pumunta. Tapos yung 18 Marines pumunta, nandun sa kay Senator Padilla. Ano ibig sabihin nito? Pati yung mga kakampi nila, hindi nga pumunta. Kasi nga, baka ayaw din ma-identify doon sa illegality ng kanilang proceedings. And what does this augur insofar as this illegally constituted Blue Ribbon Committee? It simply means that this committee, chaired by Senator Tulfo, for lack of a better word, is really illegal and questionable. Yun lang po aking masasabi.
Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan sa statement ngayon no, ni Attorney Torion patungkol nga po dito sa nangyari sa Senado, particularly po itong Gatchalian Black mga kababayan no, na kung saan ay sinabi ni Attorney Torion na hindi sure no itong grupo nila Gatchalian dito sa kanilang legal stand no. Dito nga sa kanilang ini-insist na sila daw po yung totoong majority at sila yung totoong may hawak ng liderato ng Senado mga kababayan. At isa pa sa mga dahilan na nakitaan ng kahinaan ni Atty. Torion yung ginawa po nilang Blue Ribbon hearing daw no sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo, pero kalaunan ay tinawag lang po nilang consultative meeting mga kababayan no, samantalang prior to that ay sinasabi nila, ina-announce nila na hearing daw po yun no doon sa committee hearing nga ni Senator Tulfo sa Blue Ribbon mga kababayan. Pero yun nga yung sila lang naman po yung dumalo no, at yung masigasig daw po na pumunta doon na yung NBI director at nakikita po natin talaga yung NBI director at yung Gatchalian Black ay imbis na tutukan yung mga aligasyon doon sa mga malita deliveries at doon pa sa mga iba pang ibinulgar ng mga brave ex-soldiers no, ay sila pa yung mga topic nila mga kababayan, yung kredibilidad, yung mga pagkatao no ng mga 18 ex-marines pa yung kanilang pinag-uusapan no, imbis na tutukan or talakayin nila kung may katotohanan ba yung mga pagdi-deliver di umano ng mga pera. Pero yun nga yung karakter mga kababayan ng mga ex-soldiers ng 18 ex-marines, yung kanilang tinatalakay lang mga kababayan no. At talagang si Rapi Tulfo tinawag pang mga kargador yung mga 18 ex-marines at hindi daw po matatawag na mga bayani no. Nakakahiya daw tawagin na bayani or itabi no yung mga 18 ex-marines dito sa mga bayani natin nila Dr. Jose Rizal at sa mga OFW. Ayan yung statement ni Senator Rapi Tulfo mga kababayan, bagay naman na inalmahan din po ng karamihan no yung kanyang mga pahayag, lalo na dito sa mga retired soldiers no, retired generals ay pumalag po dito sa statement ni Senator Rapi Tulfo na kargador daw itong mga sundalong ito no, knowing yung kanilang sakripisyo noon, pakikipaglaban no, labanan itong mga kalaban ng bansa. Ayan, so talagang umalma po sila General Puquis, sila retired General Virgilio Garcia ay talagang umaalma sila dito no, kasi hindi po biro yung mga buhay ng sundalo mga kababayan no. Lalo na itong kalaban ng bansa or kalaban ng ating bayan ay talagang sila yung nakikipaglaban dito no, at para ma-maintain itong peace and order dito sa ating bansa ay itong mga sundalong ito ay handang magbuhis ng kanilang mga buhay. At ito nga pong nangyari, imbis na imbestigahan yung flood control, yung mga deliveries ng mga maleta, ay yung karakter ng mga sundalo pa yung kanilang ginigiba ngayon mga kababayan, or discredit nila yung kanilang mga kredibilidad no. At isa pa sa mga naobserbahan ni Attorney Torion habang nandoon po siya sa Senado nung time na nag-meeting sila doon sa baba, ay nung pababa na sana sila para dumalo doon sa kailang hearing ay bigla naman pong nag-suspend no yung kailang hearing. Kaya sinabi dito ni Attorney Torion ay yun lang yata yung pinaka maiksi no or maikling hearing or meeting ng Blue Ribbon na sinasabi nila mga kababayan. Kaya nagtaka sila bakit in-adjourn or bakit tinapos agad or bakit sinuspend agad no, na willing naman na silang appear doon or magsalita no doon sa kailang tinatawag na meeting or hearing, kasi nakatanggap po sila ng invitation nga mga kababayan. Nga lang nung pagpasok nila sa Senado ay hindi po sila agad-agad pinapapasok dahil kailangan pa daw ng QR code no. At kini-question nga po yan ni Attorney Baligod bakit hindi po nakalagay doon sa kailang invitation na kailangan pa pala nilang mag-secure no ng QR code upon entering doon sa Senate. At kaya sila nakapasok dahil sinundo po sila dito ni Senator Robin Padilla no na nagmonitor, na sinabi nga po dito ni Senator Erwin Tulfo na nandoon na daw sa opisina ni Senator Robin Padilla ang mga Marines at magpe-presko na lang. Pero umalma po dito or pumalag dito si Senator Robin, nag-live siya, pinakita niya yung kanyang opisina na wala naman pong tao maliban doon sa kanyang mga staff lang mga kababayan. Kaya bumaba siya doon sa ground floor at sinundo niya at nakapasok yung 18 ex-Marines at doon dinala niya sa opisina niya mga kababayan. Although hindi naman po si Senator Robin Padilla yung kanyang pakay noon ni Attorney Baligod, si Senator or Senate President Alan Peter Cayetano yung sana yung pakay niya at si Senator Rodante Marcoleta. Pero yun nga, hindi nga po sila pumasok nung time na yon sa Senado, ay si Senator Robin Padilla na lang yung kanyang pinuntahan at ibinigay yung mga pangalan no, additional na mga
14 na mga ex-marines na willing din pong magtestigo no laban dito sa mga di umano'y deliveries ng mga mali-malitang pera mga kababayan no. At ngayon ay meron pong intelligent report no na mayroon daw threat ang Senado, kaya parang nag-stricto sila ngayon mga kababayan. Bawal na daw po yatang mga bisita mga kababayan, at umalma nga po dito si Senate President Alan Peter Cayetano kasi hindi nga po sila daw in-inform na dapat pag mga ganyang concern daw no, lahat ng senador dapat abisuhan or ini-inform nila. Pero yung nangyari ay yung Gatchalian Black lang yung may alam, pero yung dito sa Black ni SP Cayetano ay hindi po nila in-inform. Kaya umalma po dito si Senate President Cayetano mga kababayan no? At meron po tayong nakikitang isa sa mga pwedeng dahilan bakit po nila ina-announce yan na merong threat ang Senado ay dahil nga po bukas ay magsasagawa nga ulit ng hearing no si Senator Marcoleta at sila Senate President Cayetano patungkol nga po dito sa deliveries mga kababayan. At meron nga pong bagong mga 14 daw po na mga ex-marines ang ipapatawag, kaya siguro isa yan sa mga dahilan or rason bakit po nila ila-lockdown ang Senado no, kung totoo man na may threat, kasi NBI yung nagsabi daw sa kanila no mga kababayan. At ito nga pong NBI kini-question ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi sila po yung pumasok nga po doon na armado doon sa Senate nung May 13 mga kababayan, na kung saan ay nagkagulo nga po doon nung nagkaputukan. Kaya kini-question po yan ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kababayan. So ano po masabi nyo dito mga kababayan sa sagot ni Attorney Bobby Torrio no dito sa grupo nila Senator Gatchalian na medyo mahina daw yung kanilang legal stance dito mga kababayan no, na talagang sila daw po yung or yung pag-amin nila or pag-announce nila sila yung legitimate daw na may hawak ng liderato dahil sila nga po yung ni-recognize daw ng Malacanang, naging itong House of Representatives at itong Civil Service Commission no. Pero sabi ni Attorney Torion ay mahina no yung kanilang pinaghahawakan na legal basis kasi yung sinasabi nilang Avellino versus Cuenco ay hindi nga po applicable sa 1987 Constitution at magkaiba yung senaryo ng mga panahon na iyon at sa ngayon, kaya hindi po pwede lang gamitin yon no, yung Avellino versus Cuenco. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.